God is good. All the All time. the time. God is good. Para pang natin ng Diyos. Ako muna yung magpapasalamat dahil kahit na ako'y walang trabaho, kumakain, humihinga, nakakakita, nakakarinig, nananatili ang lakas, nagpapakumbaba sa Diyos. At isa pa, gumagawa ng mabuti pa sa Diyos at sa mga kapatid. Salamat sa Panginoon na ang kanyang pag-ibig ay nanatili sa mga anak ng Diyos at maging mga tao sa lupa. Salamat sa Panginoon. Sa hapon na ito ang kanyang mga pangako na binigay niya sa atin. Sa awit 94, ang sabi rito, ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Sa buhay natin, yung paglilingkod natin sa Diyos, ang buhay natin dito sa mundo is like lamang. Hindi tayo umabot ng 1,000. Hindi tayo umabot ng 40, 50 hanggang 60. Depende na lang kung naging matapat tayo sa Diyos. Yung ating paglilingkod, yung ating pagiging tapat, yung ating pagpapakumbaba, ay alam ng Diyos yan. Dito sinasabi na ang buhay natin sa Diyos ay wala pang isang oras sa kanyang paningin. Maging sa ating pagtulog ay parang hangin lang na kayang itaboy. Tunay nga ang Diyos ay mabuti, makatarungan, matuwid at tapat. Kahit na tayo ay mga kaaway pa nung una, na hindi na tayo nakakilala, ang Diyos ay hindi kaagad nagagalit. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan para ang tao ay maligtas. Amen. Ang Diyos ay laging nagpapakumbaba. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at panahon. Amen. Tunay nga sa buhay ko na kung binto ko lahat ay hindi tayo matatapos. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nung tinanggap ko ang Diyos bilang aking sariling tagapagligtas, lagi niya akong binibigyan ng pagkakataon. Lagi niya akong iniingatan kahit na ako'y gumagawa ng hindi maganda. Parang matigas ang puso ko. Isang araw na sa buhay ko, naalala ko, Lord, salamat. Kahit na na-hospital ako, walang nagbabantay sa akin. Kahit na hindi kita ginawang Diyos sa buhay ko, pinilit niya pa rin akong niligtas. Nasa bibig ako ng kamatayan. So masasabi ko dito na ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin, hindi natin kayang bayaran. Kung ang tao ay nangako, pangako lang yan, hindi ginagawa. Kung ating isa-isahin ang kanyang mga pangako, napakarami. Dito sa 2 Peter 3:8, sabi rito, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na ang Panginoon, ang isang araw ay tulad lamang ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad lamang ng isang araw lamang. So parehas, diba? Sa lumang tipan at sa bagong tipan, na napakahirap ang buhay talaga kung tayo ay mamumuhay, kung bibigyan tayo ng Diyos ng 1,000 araw, 1,000 taon sa buhay natin, siguro yung ating balat matanda na. Siguro hindi tayo makakalakad. Yung pa kaya, yung paglilingkod natin sa Diyos, wala pa yata 2 oras kung susumahin lang doon sa mga pangako niya sa atin. Dahil yung mga sinasabi niya rito, kung pagbubulay-bulay niyo sa buhay natin, wala pa tayong 3 oras sa paglilingkod. Kung ikukumpara doon sa 1,000 taon, eh dito, ilang days lang tayo dito sa lupa, sa buhay natin, 40, eh, ilang araw lang yan, segundo lang yan kung isusuma natin. So sa ating pananalangin, kung minsan, nagkakaroon tayo na nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay natin. Nawawala tayo ng control, parang, ay, hindi naman tinutupad yung mga pangako ng Diyos, ayaw na ako. Sabi nga ni Pastora kanina, nakapara lang tayo sa tagumpay. Habang nabubuhay tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos dito, ang Diyos sa buhay natin,
nananatili ang kalakasan. Kaya nga kung isipin natin yung kanta na to, yung kalakasan, subukan mo wala kang lakas, hindi ka makakabangon, di ba? Amen. Lalo na yung kanyang pag-ibig. Kaya nga doon sinasabi sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak upang ang sino ng manampalataya ay huwag mapahamak upang magkaroon ng buhay na walang. Ayaw ng Diyos na namamatay ang tao na hindi naliligtas. Amen. Sa buhay natin, sa kamag-anak natin, sa kapitbahay natin, sa mga pinsan natin, sa mga kadugo natin. Nais ng Diyos na ang kanyang pag-ibig manatili, na ayaw niya na ang tao ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga lagi sinasabi ng pastora na lagi tayong manatili sa Diyos dahil ang Diyos, ang lakas niya ay nanatili sa atin. Lagi tayo gumawa ng mabuti, lagi tayong nananalangin, lagi tayong nagpapakababa. Dahil nakaparanan tayo sa tagumpay. Yung 1,000 taon na to, kung susumahin natin, napakahirap. Hindi ba kahit tayo umabot ng 1,000 taon? Sa kanya, isang araw lang. Sa buhay ba natin, sorry ba tayo pag nakagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa natin? So, nais ng Diyos talaga na maglingkod tayo, magpuri, magpasalamat. Hindi lamang ito magpakalalim tayo sa Diyos. Sabi nga ni Brad Sani kanina sa Mark 12:30, ibigin mo ang Diyos, ang unang utos. Ibigin mo ang Diyos, yung buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. At ibigin mo yung sarili mo tulad din ng iba. So, salamat sa kanyang mga pangako na pinagkaloob natin. Nawa ang bawat isa ay laging manatili ang Diyos. Huwag tayong umatras, nakaparanan tayo sa tagumpay. Amen. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi ko kanina, habang ikay buhay, humihinga ka, magpasalamat ka. Habang ikay nasa balig ng karamdaman, huwag kang mawala ng pag-asa, nakakita ka. Kasi ito, masaya na ako kahit wala akong pera, kahit wala akong trabaho. Amen. Nakakarinig, ang hirap hindi makarinig. Kung wala kang mata, paano ka makakilos? Yun lang, yung pera natin hindi sa bilis. Pero pasalamat tayo sa Diyos. Humingi ka pa rin ng pera ng Diyos. Gagamit ng tao para magbigay ng biyaya at pagpapala. Amen. Salamat sa Panginoon. Ito ang kanyang mga